Sa mundo ng crypto, may mga babala na hindi dapat baliwalain. At ito ang isa sa mga iyon. Isang market analyst ang nagsabi na kapag pinili mong ibenta sa XRP ngayon at balak mo po siyang bilhin ulit sa mas mababang presyo, maaaring hindi ka na magkaroon ng pagkakataon. Bilang isang crypto enthusiast, mahalagang maintindihan po natin kung saan nanggagaling ang ganitong pananaw. Hindi po ito simpleng pananakot, kundi isang obserbasyon base sa market structure, liquidity at saka sentiment. Lalo na ngayon na si XRP ay dumadaan sa matinding pagbaba kasabay ng buong crypto market. Kung ikaw ay trader, investor, o holder o hodler, tandaan mo na tayo mismo ang tinutukoy dito. At ang tanong po ngayon ay kung ito ba ay isang empty warning o isang sinyalis ng mas malalim na pagbabago sa market. At ayan, ano nga ba ang kasalukuyang kalagayan ng XRP sa market ngayon? Sa kasalukuyan, si XRP po ay bumagsak ng mahigit 48% mula sa kanyang all-time local peak na $3.66 noong July 2025. Ngayon ay nagtitrade na lamang po siya sa paligid ng $1.90. Isang presyong masakit para sa maraming mga holders. Sa loob lamang po ng 3 buwan, bumaba po siya ng 37.5% at mukhang papasok sa ikatlong sunod na buwan ng pagkalugi. Ito ay hindi po pangkaraniwan at huling nangyari pa noong huling bahagi ng taong 2022 nang mawala po ang critical na support na nasa $2. Bumigat ang bearish sentiment. Ayon po sa data mula sa sentiment, kahit noong nagsisimula pa lang ang downtrend, sa XRP ay may pinakamataas na bearish sentiment sa loob ng 6 na buwan. Ngayon ay bakit po ba delikado ang pagbebenta kapag mataas ang takot sa market? Kapag nangingibabaw ang takot, kadalasan ay nagkakaroon po ng panic selling. Ito ang yugto kung saan ang mga retail investors na walang matibay na conviction ay naglalabas po ng kanilang holdings. Ang iba naman ay gumagamit po ng strategy na magbebenta muna, tapos babalik kapag mas malinaw na ang sitwasyon. Sa teorya, mukhang logical ito. Ngunit ayon po kay Unknown DLT, isang kilalang XRP community commentator, dito po nagsisimula ang panganib. Kapag sabay-sabay po ang basehan, nababawasan ang liquid supply sa mga exchanges sa maling paraan. Ang mga mahihinang kamay ay lumalabas, habang ang mga malalaking players ay tahimik naman na nag-aabang. At kapag biglang nagbago po ang demand, maaaring maiwan ang mga nagbenta sa labas ng market. Ano naman po ang sinasabing paparating na liquidity crisis kay XRP? Ayon po kay Unknown DLT, ang tunay na problema ay hindi ang presyo, kundi ang liquidity. Ang liquidity crisis ay nangyayari kapag kulang po ang available supply sa mga public exchanges para sa mga gustong bumili. Kapag marami pong buyers ang nag-aagawan sa ilang token, natural po na tataas ang presyo. Sa ganito pong sitwasyon, mahirap nang makabili ng malaking amount ng XRP maliban kung handa kang mag-bid ng mas mataas. Sa kasaysayan ng crypto, bihira itong mangyari sa malalaking assets dahil sapat ang liquidity. Ngunit naniniwala po si Unknown DLT na maaaring mangyari ito kay XRP, lalo na kung magsabay-sabay ang institutional demand. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ng yen carry trade unwind sa posibleng demand ng XRP? Dito po nagiging mas interesting ang usapan. Ang yen carry trade ay isang matagal ng strategy kung saan ang institutions ay humihiram sa Japan dahil po sa mababang interest rates. Ngayon dahil nagsimula ng magtaas ng rates ang Bank of Japan, ang strategy na ito ay unti-unting binabaliktad. Kapag nag-unwind
Yan, kapag nag-unwind ang mga position, kailangan ng mabilis at saka efficient na paraan para maglipat ng value across borders. Ayon po sa ilang market commentators, maaaring pumasok po sa XRP bilang bridge asset. Dahil po sa bilis at mababang cost ng transactions, posibleng siya ang piliin ng mga institutions. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ng ilang mga analyst na sa Japan magsisimula ang tunay na adoption ni XRP? Yan, ayon po kay Michael Gade, isa po siyang chartered financial analyst, ang Japan ang maaring maging sentro raw ng tunay na institutional adoption ni XRP. Kapag ginamit po si XRP sa cross-border settlements ng mga institutions na kasali sa yen unwind, malaking bahagi ng supply ang maaaring malak. Ang mga token na ito ay hindi po basta-basta babalik sa open market. Sa ganitong senaryo, lalong liliit ang supply na available sa mga retail investors. Dagdag pa rito, may mga nagsasabing ang mga XRP ETF ay maaari ring sumipsip ng supply. Kapag pinagsama ang institutional use at saka ETF demand, nagiging masikip ang liquidity. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para sa mga gustong magbenta at saka bumili ulit? Ayan, kung tama po ang senaryo na ito, ang pagbebenta ngayon ay maaring maging isang one-way decision. Kapag naubos po ang supply sa mga exchanges, ang pagbabalik ay mangangailangan ng mas mataas na presyo. Ito po ang babala ni Unknown DLT nang sabihin niya na they have to know that the institutions will be illiquid. Imagine the exchanges. Kapag ang mga institutions ay nahihirapang kumuha ng supply, mas lalo na ang retail. Sa puntong ito, ang mga nagbenta dahil po sa takot ang siyang hahabol. At sa crypto, ang paghabol ay kadalasang nangyayari sa mas mataas na presyo. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, ang lahat ng ito ay highly speculative. At malagang linawin po natin ito. Walang kumpirmasyon na gagamitin talaga ng institutions si XRP sa yen carry trade unwind. Ngunit ang mas malagang punto po rito ay ang risk asymmetry. Ang pagbebenta ngayon ay may limitadong upside, ngunit may malaking downside risk. Kung ikaw ay trader, kailangan mong maging sobrang eksakto. Kung ikaw naman ay holder o hodler, ang supply narrative ay hindi dapat basta isantabi. Sa crypto, ang mga malalaking galaw ay kadalasang nangyayari kapag ang karamihan ay nagdududa. At minsan ang pinakamahirap na desisyon ay ang hindi paggawa ng kahit ano. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.